Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo lahat. Alam na natin mga ka-Wonder, narinig na natin itong mga sinasabing kumakalat na balita na malaki raw ang impluwensya ng Pangulong Marcos. Kaya nakuha o nadala ng Interpol sa tulong ng Pilipinas itong dating Pangulong Duterte. So, bagamat hindi alam ng lahat na ito po'y may pwedeng impluwensya ng Pangulo, no? Gaya ng sinasabi ng ibang abogado na narinig natin, namely si Francis, na ginagamit niya yung term na the chief architect of foreign policy, foreign relations, foreign power, and he is referring to our President Bongbong Marcos. No, kasi may mga nakastipulate dyan. No, itong ICC kasi magbibigay lang ng order yan. Now, it depends on the Philippine government kung i-execute nila or makikikooperate sila at gawin yan. Since we are bound sa ating duty, sa ating pong kasunduan dito sa Interpol, kahit wala na tayo sa ICC, but kasi ang ICC wala namang police, so they connect, nakikipag-coordinate sila sa Interpol para hulihin yung nandiritong sa ating bansa na may kasalanan na lilitisin nga internationally. So hindi natin didiscuss yun dahil paulit-ulit na lang yung bakit may karapatan bang ICC, paulit-ulit na lang yan. So totoo bang may connection o may lihim o may silent na work na galaw ang ating Pangulo? Kaya itong si Bato ngayon ay nautusan na para tugisin at hulihin bilang fugitive from justice. At hindi lang dyan mga ka-Wonder, itong pagkilos ngayon dito sa mga senador na implicated, na nasangkot nga dyan sa mga flood control, mga anomalies, sa mga insertions, sila ngayon ay iniimbestigahan na nga dyan sa DOJ. The Justice Department recommends plunder and graft cases against Senator Jinggoy Estrada and former Public Works Secretary Manuel Bonoan over alleged flood control corruption. The Office of the Ombudsman on Monday, May 18, confirmed it has received the DOJ's resolution. The recommended cases also include direct bribery and receiving gifts by public officers and corruption of public officials. Estrada and Bonoan are barred from leaving the country after the DOJ secured the precautionary hold departure order against them in February. But the DOJ dropped the complaints against former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, former District Engineer Henry Alcantara, and former Regional Director Gerard Opulencia since they've turned state witnesses. If the Ombudsman agrees with the position of the Justice Department, it will file the charges in court. Alam natin, ang iba dyan ay hindi pumirma. Hindi sila pumirma. Siyempre, nagtatanong, ba't di ka pumirma? May tinatago ka ba? May iniiwasan ka ba? May mga ganun. Although yung iba dyan hindi naman implicated, ay hindi rin pumirma. So, medyo nag-justify sila. Bakit ito? Hindi naman to. May iba silang reason, na kung hindi naman daw kasama yung mga taong iimbestigahan o hindi naman talaga pasok doon sa may imbestigahan, hindi sila pipirma. Kailangan daw kasama yung imbestigahan. So balik nga tayo doon mga ka-Wonder. Dito sinasabing foreign policy. Yung architect of foreign policy o foreign relations na ang tinutukoy dito walang ibang mga ka-Wonder kundi ang ating Pangulong Marcos. Sa madaling salita, siya yung pangunahing decision maker. Dahil siya ang pangunahing nagpapatupad at gumagawa ng mga direksyon dito sa ating bansa at pakikipag-ugnay sa ibang bansa, especially sa mga international organizations. Na itong kinakapalooban nga, itong kaso ni Bato de la Rosa, na nagbigay pa nga siya dyan ng video na wala raw siyang order na hulihin itong si Bato. O bagamat siya talaga ang may power to decide. He has the sole authority, na pwede niyang ipadakip si Bato diyan sa Senado mismo. Pero sinabi niya nga na hindi. So ano bang dahilan? Hindi ba nakikita yung warrant of arrest? Kasi nga ito ay talagang sinadyang itago. Pero ito nga ipinakita na. I'm not sure kung ano yung naging stand ni PBBM na wala raw siyang order, Siguro ito'y dahil nga iniiwasan niya yung gulo. Kaya itong NBI pina-stand down niya. Kasi nakikita ni PBBM na may potential na gulo na mangyayari. Kaya wala siyang inutos muna
I think out of respect din sa Senado, bilang sinasabi lang may protective custody raw si Bato. Ang totoo naman ay wala. Kasi bakit? Ang kaso niya is 6 years above ang penalty. So hindi siya immune. Kailangan siya dakipin. Siguro yun na lang yung mga tinitingnan natin. At pagdating dyan sa sinasabing mga pangunahing decision, bilang decision maker ang Pangulo, para kikilos in behalf sa ating bansa, pagdating sa mga foreign relations, sa mga foreign policy, na minsan gray area sa mga hindi international lawyers, at nakakaintindi of course yung mga international lawyers, o kahit ibang mga abogado nagtatalo dyan, na si Bato ba ay dapat arestuin o hindi, no? Meron pa ako narinig, si Attorney Bondok yata yan, na sabi pwede raw tanggapin ng abogado yung warrant, no? Nagtatawa na tuloy itong mga abogado. Dahil common sense lang, parang din sa hindi mga abogado, no, katulad natin, of course, alam ko, pagbigay ng warrant, binabasahan niya ng rights of the accused, yung sinasabing Miranda rights. Sino babasahan niya? Itong abogadong tatanggap? Sasabihin niya, you have the right to remain silent. Lahat ng sasabihin mo ay gagamitin sa iyo laban sa korte, at pag wala kang abogado ay pagbibigay sa iyo ang gobyerno, ang Pilipinas. Sasabihin niya, ito rin sabi sa iyo, you have the right to remain. Ganun ba ang sasabihin ng abogado? Siyempre hindi. It should be directly addressed and be given to the recipient, itong akusado. So alam natin ang Pangulong Marcos, when it comes, balik tayo rito sa international policy na bilang chief architect, siya yung nakakaalam kung paano kumilos ang ating bansa na may diplomasya, alyansa, international agreements, pakikipag-usap sa ibang bansa, international conflicts. Not in the sense na may problema tayo, Ito nga, itong atraso ni Bato na considered crimes against humanity, na siya nga ay kinakailangan diyang humarap sa ICC, mga ka-wonder. Of course, isa pa dyan, ito na naman, yung cooperation sa foreign governments. Itong cooperation natin with the Interpol, na siyang gagamitin or makikipag-coordinate ng ICC to arrest Bato. No? At ang cover dyan, then again, babalik na naman, yung 2019 pababa. 2016 to 2019, yung cover kung saan ginawa itong crimes against humanity, itong mga extrajudicial, doon po ang sakop ng ICC. Kaya meron pong pasok po yun. Yung sinasabing continuous. Kasama itong mga, I think, 8 sila, no? Na haharap dyan at unti-unting dadakipin. Kasama dyan si Bongo at si Bato. No? At itong relasyon natin sa mga international bodies, mini-maintain niya ng Pangulo. Alam niya yan. As a chief architect of foreign policies, inaaral ng Pangulo yan at mahusay siya dyan. Imagine, ipapalit mo yung isang walang alam. Imagine. Just imagine. I can still remember when Senator Enrile testified after the coup, after being Marcos family or President Marcos Sr. Was ousted out of the Malacanang, and they flew from Malacanang all the way to Honolulu, Hawaii, hindi pa Hawaii. So, ano nangyari? When Cory Aquino called for a meeting for her cabinet members, including Enrile, and then Enrile saw everything. He witnessed everything. And then he said to himself, ano ba itong ginawa ko? Bakit? Kasi daw, sorry not to offend Cory. This is just to compare the future president who will replace Marcos. And you know who I'm referring to. I'm talking about. You know that person. So, ipapalit mo siya. So, sabi nga ni Enrile, ano ba itong ginawa ko? Nakita niya yung big difference ng Pangulong Marcos dun sa kay Cory Aquino. Na, ikaw, ano sabi mo? Ano masasabi mo? Ikaw. So, she was just relying on the opinion of the cabinet members around her. She didn't have the decision coming from her. No? Unlike dito kay Marcos Sr. na talagang very brilliant. And the same thing applied to our situation. What if Marcos ends her her term as the president in 2028? And that the person I am referring to, you know who? Parang si Baldo Morf, ayaw mabanggit yung pangalan. Will be the one to replace his position. What would be the outcome? Can you figure out the result and the fate of our country in the hand or in the hands of that person? So, see. So, ang Pangulong Marcos, mga ka-wonder, may kapangyarihan siya, no?
dyan sa mga, of course, alam niya yung relation sa international bodies tulad ng ASEAN, UN, ICC at Interpol. Namely, of course, ito sa sitwasyon ni Bato, referring to ICC and Interpol. Yung relation natin dyan, we have to preserve. Especially with Interpol, we still have relation with them. Hindi naman tayo nawala dyan. At ang kapangyarihan ng Pangulo, no? Ayon sa 1987 Constitution, yung sinasabing executive power, yun ang tinutukoy doon yung executive power ng Pangulo. He has authority para mag-decide kung padadampot si Bato, ipadadala sa ICC. The same thing happened when Pangulong Duterte was taken from the Philippines to The Hague. No? Parang ganun din ang senaryo. Ganun din ang mangyari sa Bato. Yun nga lang umaapila si Bato na parang sinasabi niya, ibahin nyo naman yung trato sa akin. Gusto niya dumaan muna sa local courts. Marami pong debate dyan. Pumapasok dyan, nagkakagulo mga abogado. Kapag may decision na sa international court, parang since we honor them and since pasok naman, ito yung nakasabi, parang hindi na kailangan ng local process. Parang ganun ang pinag-uusapan dyan mga ka-wonder. Na ibig sabihin nga mga ka-wonder, President Marcos being the chief executive and in the executive department being the president, siya yung nagpapatupad ng batas. Siya rin ang namumuno sa buong executive department. No? Tandaan natin tatlong branch, executive, legislative, and judiciary. No? Ang Pangulo ay nasa executive department. Kasama rito sa kanyang pinapangasiwaan yung itong mga DFA, DOJ, DND, PNP, AFP. At pag tinutukoy natin siya yung chief architect o architect, ibig sabihin mga ka-wonder, pag sinabi na architect, ano bang ginagawa ng architect? Is the architect the one who builds? No, it's the engineer. The architect is the one who designs. Kung makikita niyo yung mga perspective view, yung mga photo ng gagawin na building, na kanyang may pirma, yun yung design. No? Yung tagaplano, itong gagawin, ito ganito. Kaya ito yung architectural design yan. No? Yung ginagawang blueprint na sinasabi natin. Siya ang may gawa niyan. The same thing, dun sa sinasabing foreign policy. Kaya ang Pangulong Marcos, masasabi natin na maalam siya pagdating dyan. And imagine again, if she would be replaced by this person, no, been trying so hard to aim the seat. Just imagine what would happen. So maraming usapin dyan pag sinabi nating chief executive or chief architect when it comes to foreign policy. Pasok dyan yung West Philippine Sea, yung pakikipag-alyansa sa ibang bansa, especially sa Estados Unidos, at kung ano-anong usapin dyan. Ang Pangulong Marcos, ang tanging may sole representation dyan. Kung may isasama siya. Pero siya, kung napapansin nyo, lumalabas sa ibang bansa, sino nagsasalita? Siya. Kung may pasasalitain siya in behalf of him, pero pasok sa kabinete niya. Yun yung kanyang mga alter ego. Although may limitasyon ng kapangyarihan ng Pangulo, no? Pag sinabi nating limit ng power, hindi absolute ang power niya. May mga checks and balance pa rin. Kagaya ng mga, halimbawa, mga treaties, international agreements. Kadalasan mga ka-wonder, kailangan ito ng approval ng Senado. So, dadaan ito dun sa Legislative Department. At pwede rin questionin mga ka-wonder ng Supreme Court, yung mga constitutional ba ang pinagawa ng Pangulo. Tinitingnan nila yan kung constitutional. Itong dinakip si Duterte, wala naman silang sinabi, wala naman silang reklamo. Hence, the Supreme Court look at this as constitutional. Diba? Ganon din mga wonder sa Congress. May mga power din ng Congress. Pagdating sa budget, diba? Dumadaan, naalala nyo itong BICAM. Pipirmahan lang ng Pangulo. Yung batas, yung mga oversight, Congress po may dala niyan. When it comes to limitation of his power, hindi absolute ang power ng Pangulo. Ngayon, bakit mahalaga itong usaping ICC? At dito pumapasok yung maraming mga observers dahil ang Pangulo nga ang may control when it comes to foreign relations, mga ka-wonder. Dahil mahirap, mga ka-wonder, magkaroon ng international cooperation, arrest coordination, and legal assistance. At Pangulo ang naka-assign dyan o siya yung may hawak niyan. He has the sole power when it comes to foreign relations. At kung walang pahintulot, walang basbas, o hindi bababa sa non-objection mga ka-wonder mula sa Malacanang, ay hindi mangyayari yan. Kaya yung pag-aresto kay Digong, kung titingnan nyo, if you can read between the lines, parang ganun. The same thing kay Bato, binigyan lang siguro siya ng palugit.
Pero then again, he is a fugitive from justice at may warrant na, binasa na, and anytime he will be arrested. At yung pag-aresto, gaya nga na nangyari kay Bato, bigyan natin ng konting stress. Dahil hindi ganun kasimple mga ka-wonder ang pagpapaaresto. No? Kahit may kapangyarihan ng Pangulo, kahit parang tataka ba't hindi niya pinaaresto si Bato. Kasi dumadaan pa rin to. Lahat mga ka-wonder, kahit mga accused o implicated, ay dumadaan pa rin sa sinasabing legal process. No? Yung mga sinasabing constitutional rights nitong si Bato, may korte, no? May due process, dumadaan pa rin. At nag-request nga, di ba? Nag-request nga ng TRO si Bato. Ito po'y na-deny. No? Denied. Ibig sabihin, yung sinasabing temporary restraining order upon his arrest, para siguro makabuelta pa siya o makaprepare siya or whatever reasons, no? Hindi po yun pinagkaloob ng Korte Suprema. Dahil balik tayo sa Pangulo na hindi nga ganun kadali ang pagdesisyon, ano? Dahil hindi sapat yung simpleng utos lang para sa Pangulo. Kasi kailangan pa rin ng legal basis. Yang bang si Bato talaga implicated? Siya ba yung tinutukoy? Ano ba talaga yung kasalanan niya? Dapat ba talaga siyang isuko? Hindi yung basta-basta hindi mo malang binasa, in-screen at pinatapon mo na agad dun sa dahig. No? Parang ganun. So dadaan pa rin siya sa mga screening, sa legal basis, kung pasok ba yung sinasabing jurisdiction, kung talaga bang yung kasalanan niya, dapat ba siyang ipatapon dyan sa dahig? No? At yung coordination sa law enforcement dito sa atin na primary ahensya nga na inaanuhan, pagkakaalam ko yung DOJ, pwede yung PNP, pwede yung NBI, no? At may binabanggit pa sila tong PCTC raw na counterpart ng Interpol. At aside from mga coordination with the law enforcement, kailangan may judicial process, mga ka-wonder. Dito yan. Dito sa Supreme Court. Since nga, isa sa proseso, siguro yung paghingi niya ng TRO na karapatan niya, yun nga i-deny. Doon pala may kita mo yung sagot na parang inaalaw na ng korte na siya'y dakipin na. Kaya tinatawag nating may sole organ or sole authority ang Pangulo. Sa political science, mga ka-wonder, na pag-aralan natin, no? Yung sa Polsa way back in our college days, yung sinasabing sa constitutional law na ang Pangulo ang sole organ, no? Sa bansa, sa external affairs. External, foreign relations. Ibig sabihin, mga ka-wonder, na siya ang pangunahing katawan, sole organ. In our body, there are different parts of the body, different parts of organ. Pero siya yung pinaka-sole, pinaka-pangunahing katawan ng Pilipinas. Kumbaga sa katawan, siya yung pinaka-trunk sa puno. No? At siya yung pinaka-puno sa Pilipinas when it comes sa international community. Siya yung nakikipag-usap sa mga world leaders, kumipirma sa mga agreements, nagtatakda ng mga diplomatic tone ng bansa. Kaya sa simple analogy, mga ka-wonder, isipin mo na ang ating bansa ay parang kumpanya na ang mga ahensya o departments, katumbas ng departments, no? Kagaya ng DFA sa International Department, no? Foreign Affairs, Department of Justice, sa Legal Department, yung AFP naman or PNP, sila yung security o enforcement. Habang ang Pangulo, siya yung parang CEO sa company. Siya yung nagdedesisyon kung paano kikilos yung kumpanya sa ibang kumpanya, mga ka-wonder, no? Dito sa buong mundo, kasi ang tinag-uusapan natin, international relations. So, mahalagang intindihin natin kung ba't sinasabing Chief Architect of Foreign Policy ang Pangulo, dahil una, siya yung pangunahing strategist when it comes to international relations ng Pilipinas. Siya din yung may malaking impluensya sa foreign cooperation. Kaya makita mo siya yung laging pumupunta. Kontrolado niya yung executive agencies, mga ka-wonder, no? Na nagpapatupad ng mga foreign-related actions. Siya yan. Kasama ito, mga ka-wonder, mga ibilang na natin. Itong action patungkol dyan kay Bato kung siya ba ay surrender. No? Surrender po ang talagang tamang term na nakikita dyan. No? Kasi, then again, sabi rito ng Rome Statute, may, na ang pagkakasabi is may, nakastipulate dun sa Rome Statute. Sa aking pagkakaintindihan, sa aking pag-observe at research, tinutukoy ito, mga ka-wonder, dun sa isang sovereign state like itong Pilipinas, na meron tayong sariling desisyon o yung tinatawag na discretionary power, no, or mekanismo na makipag-cooperate sa sinasabing International Court o ICC. Na itong individual nga na katulad ni Bato, nilabasan ng warrant of arrest,
So idagdag na rin natin dyan mga ka-wonder. At isama na natin itong tatlong implicated na naharap nga sa posibleng pag-aresto. Itong si Jinggoy, si Joel at si Cheese. Na ang tanong sinasabi nga na rumiresbak daw ang Pangulo. Meron daw pagkilos na palihim na hindi nila alam. Alam natin mga ka-wonder na pwede yan na may impluwensya ang Pangulo sa mga executive agencies. Gaya dito sa DOJ, sa NBI at PNP, mga pangunahing mga ahensya mga ka-wonder na nagsasagawa ng investigasyon at ng paghuli. At pati din sa mga iba pang investigative bodies kagaya ng NBI. Ibig sabihin mga ka-wonder, pwede niyang pabalisin, pwede niyang bigyan ng priority o suportahan yung mga investigasyon laban sa mga corruption at anomalya ng mga ito. Kahit wag na natin pag-usapan yung mga division of yung mga separation of powers na yan, pinutukoy lang kasi natin diretso lang tayo sa Pangulo. Na kahit hindi siya kasama sa pwedeng maglabas ng mga warrant, kasi nga meron namang division, separation of powers. Pero may political influence ang Pangulo. Sa realidad sa politika meron. Malakas ang impluensya ng Pangulo pagdating sa mga law enforcement priorities. Pwede niyang sabihin niya, sige huliin niyo na. Siya nga nagsabing mahiyaan naman kayo. Tapos wala namang, hayaan niya lang. Pwedeng sabihin meron mga ka-wonder. Itong anti-campaign, itong anti-corruption campaign. So sinasabi niya nga, na binulalas niya, nagpalakpakan yung mga tao na ibang nga sa mga pumalakpak dun kasama sila sa mga implicated. At yung mga political alliances, sa realidad, mga ka-wonder, may impluensya siya dyan. Meron siyang magagawa dahil siyang chief executive ng bansa. At kapag gustong seryosohin ng Pangulo, itong isang kasong ito, kagaya ng kay Bato at saka dito sa tatlong senador, mangyayari yan. Kaya nga mga ka-wonder, nakita natin may mga bagay na hindi natin nagugustuhan at talagang parang nagkakaroon na ng crisis pagdating sa Constitution o yung tinatawag na constitutional crisis, nananawagan tayo sa Pangulo. At yun nga, sa tingin natin kumikilos siya. Hindi niya man pinapakita, obviously. Pero I believe he is working behind the scene, mga ka-wonder. Kaya ang tanong mga ka-wonder, sa simpleng analogy, sa simpleng buod, may kinalaman ba ang Pangulo? Ang simpleng sagot ay oo. Sa impluensya at direksyon ng enforcement. Dahil bakit? Again, siya ang pinuno ng executive branch. Siya ang may control, mga ka-wonder. So, pagdating dyan sa mga investigative agencies at pagdating naman sa foreign relations policies, sabi nga ni policies, he is the chief architect ng foreign policies and has the sole decision, kagaya nitong nangyari kay Duterte at saka itong kay Bato, na magbigay, kumbaga, ng go signal para paaresto na yan si Bato. At medyo kina-question pa rin yung sinasabing sole authority, na sinasabing being chief executive when it comes to foreign relations, na ang Pangulo ba ay tanging may kapangyarihan para ipasurrender si Bato. Yan po ay nagiging debatable. So sabihin natin no. Dahil ang Pangulo bilang chief architect ng foreign policy, malaki ang cooperation niya when it comes to foreign relations. Pero hindi ibig sabihin mga ka-wonder na siya lang ang may legal power na sapat sa kanyang desisyon. Dahil meron din dyan Supreme Court, meron din na pwedeng magdesisyon para dyan, para tignan kung ang ginagawa ng Pangulo is constitutionally sound. Yun mga sinasabi natin. Dahil kailangan pa rin dyan mga ka-wonder sinasabing legal process, itong cooperation ng mga government agencies, at itong posibleng judicial or constitutional review, nire-review. Depende sa sitwasyon at yan gagawin mga ka-wonder, of course, ng Korte Suprema. Kaya hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at pareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na kumikilos na ang Pangulo upang impluwensyahan ang pagdakip kay Bato at dito sa mga senador na sangkot sa mga anomalya. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.